Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God... May ating sa biging sariwain sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Araw ng Sabado, araw ng Mahal na Birheng Maria. At ngayong araw ding ito, ika-6 ng Hunyo, ay ginugunita naman natin ang isa sa mga banal ng ating simbahan, isang obispo, si San Norberto. Ang mga panalangin ng mga banal ay tunay na pinakikinggan. Kaya hingin natin ang tulong ng panalangin ng Mahal na Birhen, maging ni San Norberto, upang tayo pagkalooban ng Diyos ayon ng mga biyaya ayon sa ating pangangailangan. Ating ialay kay Jesus sa pamamagitan ng misa ang ating sarili kasama ang ating intentions. Ating special na ipagdasal at ialay ang misa, lalong-lalo na para sa mga naghandog ng pamisa. At sa mga kaisa natin sa pamamagitan ng Facebook page ng Parish of Santa Rita de Casia. Humingi muna tayo ng awat patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong aming ginugunita ang mahal na Birheng Ina ni Jesus at naming lahat. Kaming dinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Kiniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo
pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtin ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating titutugon sa bawat bahagi ay, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ulitin po natin. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tunay akong nagpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ako naman samantala ay patuloy na aasa, patuloy na magpupuri, pupurihin katwina. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tutugtugin ko ang alpat, pupurihin kita tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri, sa alpa ko'y tutugtugin. Iuukol ko ang tugtog sa iyo, banal na Israel. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad, na may mahahabang kasuotan, at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan
Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upo ang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pambibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhan-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa first reading, narinig natin ang tungkol kay San Pablo na itinuring na ang buhay ay isang palakasan at ang nagwawagi ay ang mga taong tapat na nagbigay ng kanilang sarili sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa at sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay ng kapwa. Yun, tagumpay. Kaya si San Pablo na ibinigay ang kanyang panahon, ang kanyang sarili, ang kanyang talino at lahat sa kanya para paglingkuran ang mga tao at ilapit sa Diyos ay nagsabing, "Tapos na. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng aking pagpanaw ko sa buhay na ito." Pinagmamalaki niya na siya'y tagumpay sapagkat ibinigay niya ang lahat sa pangalan ng pag-ibig sa Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili para akayin sa tama ang kanyang kapwa. Yun ang first reading. Samantala, sa gospel na narinig natin, isang balo, dukhang-dukha, na nagbigay ng 2 kusing, katumbas ng 1 pera, sabi sa gospel, doon sa hulugan ng kaloob sa templo. Ang balong dukha, sa kabila ng kanyang kunting ibinigay, ay mayaman sa paningin ng Diyos. Ito'y isang paanyaya, magandang ang tao'y mabait at mapagbigay. Be generous even when others are not. Magbigay kahit ang gusto ng iba'y tumanggap lamang. Ang pagbibigay ay dapat tao sa puso. Ito'y kusa at may masayang disposisyon na pagkakaloob. At ito'y nagbibigay ng positibo at masayang pakiramdam. Masaya at masarap ang pakiramdam ng tumatanggap. Subalit higit itong nararanasan, mas masarap, mas masaya kapag ang tao'y nagbibigay. The happiest people are not those getting more, but those giving more. There is truly more joy in giving than in receiving. Ang mga taong nabubuhay na may pagkakawang gawa at tulungin at laging handang tumulong at magbigay sa kapwa at hindi naghihintay ng kapalit ni pasasalamat at papuri ng tao, ang siyang tunay na mabubuting tao. Yung bang nagbibigay hindi para sumikat, nagkakaloob at tumutulong kahit wala nakakaalam, malayo sa mga kamera, tahimik na matulungin.
Generosity is the most natural outward expression of an inner attitude of compassion and loving kindness. Basta't ang isang tao ay totoong mapagbigay sa tunay na diwa ng pagbibigay, itong taong ito'y mabait, mabuting tao. Sila yung mga taong ang ugali na lamang ang maging mabait sa kapwa. At bakit iba ang sayang nararanasan nila sa pagiging mapagbigay? Ay marahil ay ang katotohanang minamahal ng Diyos ang masayang nagbibigay at pinagpapala niya. In fact, there is a saying that goes, "The heart that gives, gathers." At katulad ng lagi nating naririnig, it is in giving that we receive. Sa kanila nakikita ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. That love is spontaneous. Sila yung mga taong hindi na nilalapitan. Sa halip ko sana silang nagbibigay sapagkat ang taong may pusong mapagmahal ay may pusong mahabagin. Sila yung taong bukas sa pangangailangan ng kapwa. They always give. Sharing is their lifestyle. Totoo, hindi sila nakapagmamahal nang hindi nakapagbibigay. Laging bahagi ang pagkakaloob. Ang magandang katangian ng pagiging mapagbigay ay hindi ayon sa kakayahan o kalagayan ng buhay. Ito'y kalagayan ng puso ang nagdidikta. You do not have to be rich for you to give. Kinakailangan mo lamang maging mabait. Ang dalawang karakter sa banal na kasulatan, lalo na sa first reading at sa gospel, ay nagpapatunay dito. No one is so poor as to have nothing to give. Sa makatuwid, ang main source ng kayamanan ay ang pagiging mabait at mapagbigay. The big giver is the one who gives from the heart. The widow, yung balo sa banal na kasulatan, ay nagbigay ng konti lang naman, almost worthless. Nagbigay at naghulog, but it was too much. Yun ang kanyang buong kabuhayan. Mahirap, pobre ang ale. From the viewpoint of quantity, what the widow gave might seem insignificant to many. But she was praised, pinuri siya, for her total generosity in giving all she had. Yun lang ang kanyang ikabubuhay. Maaring yun ay pambili na lang niya ng pagkain sa kanyang tanghalian o hapunan, and yet, ibinigay niya. Ang mga pagbasa o sa mga pagbasa ay yung akto ng balong ito sa kanyang total na pagbibigay, wholehearted and genuine sacrifice, ay nagpapakilala na ang taong ito'y mas mayaman kaysa iba. Kaya nga sa banal na kasulatan, ang Diyos ay nagbibigay sa atin na magandang halimbawa para tularan. Ang balo, dukhan-dukha, wala ng asawa. She was struggling to survive, but she still managed to give and share everything that she had, living in poverty but rich in charity. Siya ay mayaman sa paningin ng Diyos. The highest wealth is the absence of greed at hindi siya naging madamot. May pangako ang Diyos sa mabubuting tao. He who gives generously will be blessed abundantly. Kaya mapalad ang mga taong nagbibigay. Be a total giver and be assured that what was emptied when you give
will be refilled by God. Though that should not be the motivation of your giving. Ang inyong laging motibasyon ay hindi ang balik, kundi ang kabaitang na maaaring maibigay nyo sa kapwa. Just be generous even when others are not, and give even when others only take. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ang ating paghahain ay kalugdan, Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo ang manamin lumikha. Ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwan ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pa nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya, Panginoon, kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay at ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit mo'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakila ang lahat ng nagalito mo, banal na siyang nagulat sa munag, saklay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gulitain, sa hili ay inihain, hirang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tiniaalay namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kay Isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis sa esposo, kay Isa na mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, ni San Norberto, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Kordero ng Diyos, na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
And the blood of Christ keeps you protected. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalahapis ang Diyos sa alim. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo. Ang ating pong second collection ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng ating archdiocese. Maraming salamat po. Ay gagaling na ako. Mapapalad ang naaawa sa taong dalita. Sila'y kaawaan at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig sa galit ng iba. Sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa aming pagunita sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Aksya po kayo. Magsipo sumandali. Kaya tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, June 6, kasabay ng kapiyastahan ni San Norberto. Happy birthday kina Betty Flores, Dr. Eva Marie Mercado Ronquillo. Happy birthday Myra Aldover, Francis Darwin Berberabe, at happy birthday kay Josel Agoylo Ona. Narito ka si Josel Agoylo Ona. Si Josel ay nag-alay pa ng bigas. Tanda ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya happy birthday at thank you very much. Tayo ay bumabati sa mga taga Balele, Tanawan City sapagkat Feast of the Parish or Solemnity of the Parochial Patron Saint Mary Queen of All Saints Parish, Balele. Yan. Piyesta sa inyo. Happy Piyesta. Salamat po sa mga palagi ang nagpapamisa. Ugaliin ninyo at ituro ninyo sa inyong mga anak at apo ang pagpapamisa. Mahalaga po ito. Sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass at Facebook Star Sender, salamat po. Kaisa natin halimbawa ay sina Lenen o Lelen ito, Canova, Maximiano, Makaraig, Gregorio Apuntar, Fe Aldovino, Fatima Lakian, Malin Braceros, Estela Domingo, Hermenegilda Maderaso, Mariciana de Maandal, Perla Clarete. Yan, mga kaisa natin sa misa. Tayo po'y nasa panahon, nasa mga araw ng nobinaryo sa Sacred Heart at sa San Antonio, kay San Antonio de Padua. Ang piyesta ng Sacred Heart, June 12. June 30 naman, ang kay San Antonio de Padua. Magpamisa po kayo sa nobinaryo sa nabanggit na mga ipinagnonobena. May mga susunod pa tayong nobinaryo sa June 15 kay St. John the Baptist, June 24 ang piyesta. Sa Perpetual Help naman, June 18 ang nobinaryo na simula. Ang piyesta ay June 27. At ariho'y mahalagang announcement. Bukas, linggo na bukas bukas po, tayo ay piyesta ng Corpus Christi. Katulad ng ginagawa sa mga parokya, nagpo-prosesyon. Ang ating prosesyon ay pagkatapos ng First Mass. Kaya lang, atin pong medyo paaagahin po natin ang First Mass. Instead of 6 o'clock, gagawin natin 5:30. Kaya kayo po, paulit po ninyo sa iba nito, ha? 5:30
Ang first Mass bukas. Ang second Mass ay alas 8 as usual. Ang mga sisimba ng first Mass magpoprosesyon. O ang mga sumimba ng first Mass. At ang sisimba ng second Mass, makikiisa din sa prosesyon. Ang prosesyon po ay dito labang sa Lourdes Village. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus. Mahabagin, bayan isang ay ating sa piging sariwain sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Araw ng Sabado, araw ng Mahal na Birheng Maria. At ngayong araw ding ito, ika-6 ng Hunyo, ay ginugunita naman natin ang isa sa mga banal ng ating simbahan, isang obispo, si San Norberto. Ang mga panalangin ng mga banal ay tunay na pinakikinggan. Kaya hingin natin ang tulong ng panalangin ng Mahal na Birhen, maging ni San Norberto, upang tayo pagkalooban ng Diyos ayon ng mga biyaya ayon sa ating pangangailangan. Ating ialay kay Jesus sa pamamagitan ng misa ang ating sarili kasama ang ating intentions. Ating special na ipagdasal at ialay ang misa, lalong-lalo na para sa mga naghandog ng pamisa. At sa mga kaisa natin sa pamamagitan ng Facebook page ng Parish of Santa Rita de Casia. Humingi muna tayo ng awat patawad sa Diyos sa lahat nating nagawang kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong aming ginugunita ang mahal na Birheng Ina ni Jesus at naming lahat. Kaming dinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ako'y iaalay na, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtin ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon ang siyang makatarong ang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating titutugon sa bawat bahagi ay, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ulitin po natin. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tunay akong nagpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong babayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ako naman samantala ay patuloy na aasa, patuloy na magpupuri, pupurihin ka tuwina.
Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sapul sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tutugtugin ko ang alpat, pupurihin kita tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri, sa alpa ko'y tutugtugin. Iuukol ko ang tugtog, sa iyo, banal na Israel. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad, na may mahahabang kasuotan, at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhan-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ito, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa first reading, narinig natin ang tungkol kay San Pablo na itinuring na ang buhay ay isang palakasan at ang nagwawagi ay ang mga taong tapat na nagbigay ng kanilang sarili sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa at sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay ng kapwa. Yun, tagumpay. Kaya si San Pablo, na ibinigay ang kanyang panahon, ang kanyang sarili, ang kanyang talino, at lahat sa kanya para paglingkuran ang mga tao
at ilapit sa Diyos ay nagsabing, tapos na, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng aking pagpanaw ko sa buhay na ito. Pinagmamalaki niya na siya'y tagumpay sapagkat ibinigay niya ang lahat sa pangalan ng pag-ibig sa Diyos. Ibinigay niya ang kanyang sarili para akayin sa tama ang kanyang kapwa. Yun ang first reading. Samantala, sa gospel na narinig natin, isang balo, dukhang-dukha, na nagbigay ng 2 kusing katumbas ng 1 pera, sabi sa gospel, doon sa hulugan ng kaloob sa templo. Ang balong dukha, sa kabila ng kanyang kunting ibinigay, ay mayaman sa paningin ng Diyos. Ito'y isang paanyaya, magandang ang tao'y mabait at mapagbigay. Be generous even when others are not. Magbigay kahit ang gusto ng iba'y tumanggap lamang. Ang pagbibigay ay dapat tao sa puso. Ito'y kusa at may masayang disposisyon na pagkakaloob. At ito'y nagbibigay ng positibo at masayang pakiramdam. Masaya at masarap ang pakiramdam ng tumatanggap. Subalit higit itong nararanasan, mas masarap, mas masaya kapag ang tao'y nagbibigay. The happiest people are not those getting more, but those giving more. There is truly more joy in giving than in receiving. Ang mga taong nabubuhay na may pagkakawang gawa at tulungin at laging handang tumulong at magbigay sa kapwa at hindi naghihintay ng kapalit ni pasasalamat at papuri ng tao ang siyang tunay na mabubuting tao. Yung bang nagbibigay hindi para sumikat, nagkakaloob at tumutulong kahit wala nakakaalam, malayo sa mga kamera, tahimik na matulungin. Generosity is the most natural outward expression of an inner attitude of compassion and loving kindness. Basta't ang isang tao'y totoong mapagbigay sa tunay na diwa ng pagbibigay, itong taong ito'y mabait, mabuting tao. Sila yung mga taong ang ugali na lamang ang maging mabait sa kapwa. At bakit iba ang sayang nararanasan nila sa pagiging mapagbigay? Ay marahil ay ang katotohanang minamahal ng Diyos ang masayang nagbibigay at pinagpapala niya. In fact, there is a saying that goes, the heart that gives, gathers. At katulad ng lagi nating naririnig, it is in giving that we receive. Sa kanila nakikita ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. That love is spontaneous. Sila yung mga taong hindi na nilalapitan. Sa halip ko sana silang nagbibigay sapagkat ang taong may pusong mapagmahal ay may pusong mahabagin. Sila yung taong bukas sa pangangailangan ng kapwa. They always give. Sharing is their lifestyle. Totoo, hindi sila nakapagmamahal nang hindi nakapagbibigay. Laging bahagi ang pagkakaloob. Ang magandang katangian ng pagiging mapagbigay ay hindi ayon sa kakayahan o kalagayan ng buhay. Ito'y kalagayan ng puso ang nagdidikta. You do not have to be rich for you to give. Kinakailangan mo lamang maging mabait. Ang dalawang karakter sa banal na kasulatan, lalo na sa first reading at sa gospel, ay nagpapatunay dito
No one is so poor as to have nothing to give. Sa makatuwid, ang main source ng kayamanan ay ang pagiging mabait at mapagbigay. The big giver is the one who gives from the heart. The widow, yung balo sa banal na kasulatan, ay nagbigay ng konti lang naman, almost worthless. Nagbigay at naghulog, but it was too much. Yun ang kanyang buong kabuhayan. Mahirap, pobre ang ale. From the viewpoint of quantity, what the widow gave might seem insignificant to many. But she was praised, pinuri siya, for her total generosity in giving all she had. Yun lang ang kanyang ikabubuhay. Maaring yun ay pambili na lang niya ng pagkain sa kanyang tanghalian o hapunan, and yet, ibinigay niya. Ang mga pagbasa o sa mga pagbasa ay yung akto ng balong ito sa kanyang total na pagbibigay, wholehearted and genuine sacrifice, ay nagpapakilala na ang taong ito'y mas mayaman kaysa iba. Kaya nga sa banal na kasulatan ng Diyos ay nagbibigay sa atin na magandang halimbawa para tularan. Ang balo, dukhan-dukha, wala ng asawa. She was struggling to survive, but she still managed to give and share everything that she had, living in poverty but rich in charity. Siya ay mayaman sa paningin ng Diyos. The highest wealth is the absence of greed at hindi siya naging madamo. May pangako ang Diyos sa mabubuting tao. He who gives generously will be blessed abundantly. Kaya mapalad ang mga taong nagbibigay. Be a total giver and be assured that what was emptied when you give will be refilled by God. Though that should not be the motivation of your giving. Ang inyong laging motibasyon ay hindi ang balik, kundi ang kabaitang na maaaring maibigay nyo sa kapwa. Just be generous even when others are not, and give even when others only take. Sa inyong pag-aalay, pagpalain nawa kayo ng Diyos. aming inampon, aming Diyos.
Ang ating paghahain ay kalugdan, Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama namin lumikha. Ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na niluwali Maria nang di bumawas, kundi lalo pa nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay at ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit mo'y nagpupugong sa iyong kadakilaan, dinadakila ang lahat ng nagarito mo, banal. Siyang nagulat sa munang saklay ng malakang at nagiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa hili ay inihain, hirang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tiniaalay namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Isa na Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis sa esposo, kay Isa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, ni San Norberto, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Mapapalad ang umiibig sa buhay habang sila'y makakasahod sa langit ng Ama. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang kahahapis ang Diyos sa aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo Ang ating pong second collection
ay laan para sa mga may sakit at retiradong pari ng sa ating salita Archdiocese. mo Maraming salamat po. ay gagaling na ako. Mapapalad ang naaawa sa taong dalita. Sila'y kaawaan at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig sa galit ng iba. Sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa aming pagunita sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Magsiyapo kayo. Magsipo sumandali. Kaya tayo bumabati sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito, June 6, kasabay ng kapiyastahan ni San Norberto. Happy birthday kina Betty Flores, Dr. Eva Marie Mercado Ronquillo. Happy birthday Myra Aldover, Francis Darwin Berberabe, at happy birthday kay Josel Agoylo Ona. Narito ka si Josel Agoylo Ona. Si Josel ay nag-alay pa ng bigas. Tanda ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya happy birthday at thank you very much.
Tayo ay bumabati sa mga taga Balele, Tanawan City, sapagkat Feast of the Parish, or Solemnity of the Parochial Patron Saint, Mary Queen of All Saints Parish, Balele. Yan. Piyesta sa inyo. Happy Piyesta. Salamat po sa mga palagi ang nagpapamisa. Ugaliin ninyo at ituro ninyo sa inyong mga anak at apo ang pagpapamisa. Mahalaga po ito. Sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng online mass at Facebook Star Sender, salamat po. Kaisa natin halimbawa ay sina Lenen Canova, Maximiano Macaraig, Gregorio Apuntar, Fe Aldovino, Fatima Lakian, Malin Braceros, Estela Domingo, Hermenegilda Maderaso, Mariciana de Maandal, Perla Clarete. Yan, mga kaisa natin sa misa. Tayo po'y nasa panahon, nasa mga araw ng nobinaryo sa Sacred Heart at sa San Antonio, kay San Antonio de Padua. Ang piyesta ng Sacred Heart, June 12. June 30 naman, ang kay San Antonio de Padua. Magpamisa po kayo sa nobinaryo sa nabanggit na mga ipinagnonobena. May mga susunod pa tayong nobinaryo sa June 15 kay St. John the Baptist, June 24 ang piyesta. Sa Perpetual Help naman, June 18 ang nobinaryo na simula. Ang piyesta ay June 27. At ariho'y mahalagang announcement. Bukas, linggo na bukas bukas po, tayo ay piyesta ng Corpus Christi. Katulad ng ginagawa sa mga parokya, nagpo-prosesyon. Ang ating prosesyon ay pagkatapos ng First Mass. Kaya lang, atin pong medyo paaagahin po natin ang First Mass. Instead of 6 o'clock, gagawin natin 5:30. Kaya kayo po, paulit po ninyo sa iba nito, ha? Alas 5:30 ang First Mass bukas. Ang Second Mass ay alas 8 as usual. Ang mga sisimba ng First Mass magpoprosesyon. O ang mga sumimba ng First Mass. At ang sisimba ng Second Mass, makikiisa din sa prosesyon. Ang prosesyon po ay dito lamang sa Lourdes Village. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Humayo kayo, mapayapa. Salamat sa Diyos. Ave Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa kababaihan at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan na si Jesus.
umaga po sa inyong lahat. Ngayon po'y ika-6 na araw ng Hunyo, Sabado, ng ika-9 na linggo sa karaniwang panahon. Kasama po nating magtataguyod ng misa ngayong umagang ito ay ang mga sumusunod. Misa pasasalamat ni na Mrs. Prony Aguba Balmes, Alexander A. Balmes, Eden B. Ilagan, Evangeline Balmes Albudin and family, spouses Arthur and Shirley Austria Faltado and family, BAJS and AHF 77 Trading, Captain Manuel de Chavez, Josephine de Chavez, Maria Aitana Cassandra, Princess Paula Margaret de Chavez, Berlin Jane Cabral, Maria de Chavez, Tenorio family, Ana Corita A. de Silva, Elaine Corina de Silva, Loida Arce and family, Juan and Apolinaria Unding at buong pamilya, Miss and Mrs. Roland and Marie Chris Bergera and family, members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confraria de Santa Rita and their families, Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apple-Au and family. Pasasalamat na nagdiriwan ng kaarawan na sina Betty Flores, Doktora Eva Marie Mercado Ronquillo, Myra Aldover, Francis Darwin Berberabe, Giselle Agoylo, Ona. Misa, para sa mga kahilingan at espesyal na intensyon ni na Mark Anthony, Aida Perez, Manuel and Marimel, Marie Cris, Jefferson and Marnelli, Geoffrey and Mary Rose Aida, Aldwin and Anna Joy, Engineers Efren, Edwin, Edmond Garcia, Dr. Elvin, Dr. Achila Garcia, Sean and Dr. Aset Beron Valdesco, Nemesio Ilagan, Caridad Buenafe, Yeye Balmes, Marisa Bautista, Zoila Casao, Sofia Arce, Josie Mercado, Carlos Eugenio de Castro, Pero Dora Calangi, Antonio Rosalinda Dayanghirang, Antonio and Evelyn Ebreo, Danny Vaz Josephine Arguelles, Maylin Argente, Richard Librea, Jovita, Dante, Noel, Leonisa, Kerubi and Linda Lagaya, 55th BHS 1969 Families and Friends, Teresita Regudo, Aida Reyes, Sinenting Choi, Lydia Makatangay, Glassy Ilagan, BNHS for One, One for All, Social BNHS Retired Teachers Association, MFC Handmaids Batangas, Insular Life Batangas Mindoro Palawan District Sales Office, managers, agents, and staff, Peter and Eda Marita Carandang, Amor Sisma Contreras, Severina Heron, Pitz Cusi, Juana Magtibay, Estelita Gonzalez, Yubihilda Untalan, Nick and Arlene Plata, Fleet Maintenance Consultancy Services Incorporated, Fleet Marine Cable Solutions Incorporated, employees and CS Vega, Severina Heron and family, Mr. and Mrs. Rodrigo and Celeste Blay, Adrian, Gladys, Chris Anthony, Annalyn Blay, and Jen Rose and Melbel Los Bañez, Jeneline G. De Castro, Chris Jendix De Castro, Christian De Castro, Ignacio and Merlin Gayeta, Kevin Ray Mercado Lazaro of Toronto, Canada, Mr. and Mrs. Crisanto and Jovita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Roland and Marie Chris Bergera and family, Glenn Aurelio and Maria Isabel Rizzo, Jos Briones, members of the CCD Auxiliaries of St. Teresa of the Child Jesus, and members of Confraria de Santa Rita and their families, Batangas Country Club Hotel and Resort, Bulbok, Batangas City, Mr. and Mrs. Patrick and Apple-Au and family. Misa, para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa ni na Pasensya Hormon, Erlinda Gutierrez Beredo, Epping Tan-Au, Aileen Beredo, Marianito Perez, Lauro Beron, Ninita Beron, Adelson Salvador Di Medina, Emilio Hernandez, Alex Buenafe, Vicente Camos, Artemio Villamor, Remigio Makatangay, Jeronimo Ilagan, Apolonio Clarete, Ricardo Dominga,
titular. Reverend Father Ambrosito Andal, Attorney Regina Gina Ong Shaco Reyes Mandanas, Christopher Andal Bourbon, Antonio Beron Balmes, Roberto H. Hernandez, Ofelia Hernandez Rosales, Joseph Fonte, Virginia Ramos, Felix Delfin Ramos, Fausta Ocorda, Manolo Ramos, Edita Tingchoy, Norberto Ramos, Agripina Amol, Juana Pedro Amol, Maria Ramos, Nicolas Ramos. Marami pong salamat. Tayo po ay magsitayo para sa panalangin ng pagtatalaga sa sambayan ng Pilipino sa ating Immaculada Concepcion, patrona ng bansang Pilipinas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito. Nadaang taon ng dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang Ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito, ay naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O Ina ng sambayan ng nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa. Natatanto mo bilang Ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O Ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng Ina at lingkod ng Panginoon, ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo, dahil langad namin sa bawat isa, at sa buong sambayanan, ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan, at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan, ipagadya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, ipagadya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipagadya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipagadya mo kami. Mula sa kahandaang labagin ng mga utos ng Diyos, ipagadya mo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa at sa mabuti at masama, ipagadya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipagadya mo kami. Hibik nami pakinggan, o mahal na Ina ni Kristo. Kalakip nito ang aming pag-asa, mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng mawaing pag-ibig. Puksain nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mga budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. O laging kalinis-linisang Birhen, Ina ng awa at kagalingan ng mga may sakit, takbuhan ng mga makasalanan, aliw ng mga nagdadalamhati, nababatid po ninyo ang aming mga pangangailangan, ang aming mga suliranin, ang aming mga paghihirap. Mangyaring ilawit po ninyo sa amin ang iyong matang maawain. Sa iyong pagkapakita sa Lourdes kay Santa Bernardita, nagalakang gawin itong isang natatanging santuaryo na siyang pinanggagalingan ng mga biyaya at do'y maraming mga may sakit ang nagsigaling, maging sa kaluluwa o sa katawan. Dumudulog kami sa iyo na puno ng pananalig
upang hingin ang iyong makainang pamamagitan. Ipagkamit po ninyo sa amin, aming ina, ang hinihiling namin sa panalangin ito. Sisikapin naming tularan ka sa iyong mga gawang kabanalan upang pagdating ng araw ay makibahagi kami sa iyong kaluwalhatian sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay magsiupo.